Habang unti-unting umiinit ang aksyon sa PBA Governors Cup, muling nagpakitang gilas ang Barangay Ginebra matapos bumangon laban sa Meralco Bolts sa likod ng impresibong laro ni RJ Barrientos at Riley Grigsby. Kasabay nito, hindi makakasama si Kevin Kembao sa Asian Games, bagamat inaasahang maglalaro pa siya sa nalalapit na FIBA World Cup Asian Qualifiers bago bumalik sa South Korea. Ano ang magiging epekto ng dalawang kwentong ito sa Barangay Ginebra at sa laban ng Gilas Pilipinas para sa karangalan ng bansa? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panalong itinala ng Barangay Ginebra versus Meralco Bolts, aminado si Coach Tim Cahon na hindi pa rin maganda ang laro ng kanyang koponan. Sa kanyang obserbasyon, depensa ang naghatid sa kanilang grupo para pataubin ng Bolts kahit aminado siyang kinakapa pa rin nila ang nasabing aspeto ng laro. Yan ang ibinunyag ni Coach Tim sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. O naman, dikdikan talaga at mahirap ang laban na yan. Sobrang proud ako sa mga players namin kasi hindi sila umatras at talagang pinaglaban nila ang bawat possession hanggang sa dulo. Hindi pa rin naman maganda yung laro. Alam namin na hindi pa talaga maganda ang laro namin sa ngayon. Umaasa kami na habang tumatagal ang conference, mas magiging maayos at mas kaaya-ayang panoorin ang laro namin. Sa ngayon kasi parang hinahabol pa ng opensa namin ang depensa. Kaya ang pangunahin namin layunin, depensahan ng maayos ang kalaban at ipanalo ang mga laro kahit sa pamamagitan ng matinding tiyaga. Yun mismo nagawa namin ngayong gabi. Kung tutusin, may point din naman si Coach Tim Cahon, di ba? Okay, tama, nanalo yung Barangay Ginebra pero halatang wala pa sila sa tamang forma. Ayon na rin yan sa kanya. Hindi pa ganun kakinis ang ikot ng opensa nila at marami pa silang kailangang ayusin. Ang magandang balita lang siguro, kahit hindi pa sila naglalaro sa pinakamahusay nilang level, nagagawa pa rin nila o nagawa nilang kumplituhin ang trabaho at makuha yung panalo. Malaking dahilan dito ang pag-step up ng kanilang mga players. Si RJ Barrientos nagbigay ng malaking bentahe sa first half matapos kumamada ng 14 puntos sa second quarter at tumira ng 3 out of 4 mula sa 3-point area. Habang si Riley Grigsby naman sumalo sa ikatlong yugto matapos kumamada ng 12 puntos para lumobo ang lamang ng Barangay Ginebra. Yan ang klase ng contribution na gusto ni Coach Tim Cahon kapag may isang player na humina, may ibang handang umangat or mag-step up. Hindi rin dapat maliitin ang ginawang depensa ng Barangay Ginebra. Totoong kulang ang Meralco kasi wala sila CJ Cancino and of course si Bong Quinto. Pero hindi rin biro na mapuwersa ang isang team na bumira lamang ng 34% sa field at maitala ang pinakamababa nilang output sa conference. Ibig sabihin yan, gumana ang game plan ni Coach Tim Cahon sa depensa kahit aminado siya na hinahabol ng kanilang opensa ang inaasahan niyang level. Kung may dapat ikatuwa ang Barangay Ginebra fan siguro is yun ang katotohanang nananalo pa rin or nanalo pa rin ang kanilang kupunan kahit hindi pa maayos ang ipinapakita nila. At kapag nagsimulang mag-click ang opensa at tuluyang magsabay ang depensa at scoring, posibleng mas maging delikado pa ang Gene Kings habang papalalim ang Governors Cup. Maging si Kevin Kembao, isa sa mga inaasahan ng pambansang kupunan, hindi rin umano kayang samahan ng Gilas Pilipinas para depensahan ito ang titulo na nakuha sa nakaraang Asian Games. Ayon sa report, ito umano ay bunga ng pangangailangan ng Goyang Sono, ang kanyang team sa South Korea. Yan ang inilabas ni Matthew Lee sa kanyang column sa Tiebreaker Times. Katulad ni na AJ Edu at Dwight Ramos, hindi rin makakalaro si Kevin Kembao sa nalalapit na Asian Games matapos ang ika-4 na window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers na magtatapos sa Agosto 30. Inaasahan agad na lilipad ang 25 anyos na si Kembao patungong Goyang, South Korea upang samahan ang Sono Sky Gunners sa pagsisimula ng kanilang paghahanda para sa 2026-2027 season ng KBL. Actually, malaking bagay pa rin na makakasama si Kevin Kembao sa laban kontra Jordan at Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers bago siya tumulak sa South Korea. Ibig sabihin yan, makakatulong pa rin siya sa isa sa pinakamahalagang yugto ng kampanya ng Gilas Pilipinas. Pero pagdating sa Asian Games, malinaw na kailangan ng mag-adjust ang coaching staff kasi hindi na siya available
Kasama pa sina Dwight Ramos at AJ Edu na nauna nang nakumpirma na hindi rin makakalaro, di ba? Hindi maikakaila na malaking kawalan ng tatlong yan. Si Kiambao ang isa sa pinaka-versatile na forwards ng Gilas. Si Dwight ang isa sa pinaka-inaasahan din ni Coach Tim Cone, ha? Alam nating lahat yan. And of course, si AJ Edu na nagbibigay naman ng haba at depensa sa ilalim. Kapag pinagsama-sama mo ang mawawala sa kanila, mabigat talaga ang epekto, lalo na sa depensa, sa rebounding, at overall depth ng national team. Pero kung may magandang balita, yon ay mukhang nakapaghanda na ang SBP para sa sitwasyon na yan. Kung matatandaan natin, sinabi na rin ni Miss Erica din itong mga nakarang araw na nakabuo na sila ng player pool at nakapag-submit na ng long list para sa Asian Games, di ba? So ibig sabihin yan, hindi na sila nabigla sa pagkawala ng ilang pangunahing players at meron na silang mga posibleng kapalit na matagal nang pinag-aaralan. Kaya kahit mabigat ang mawawalang puwersa, hindi ibig sabihin ito na mawawala na agad ng tsansa ang Gilas na maipagtanggol ang kanilang gintong medalya. Ang magiging susi ngayon mga ka-playoffs is kung paano mabubuo ni Coach Tim Cone ang tamang kombinasyon ng mga available players, di ba? Kung sino man ang mapili mula sa player pool, malaking responsibility ang naghihintay sa kanila kasi hindi lang sila sasabak sa Asian Games. Ipaglalaban din nila ang titulong na panalunan ng Pilipinas noong huling edisyon.